Hello mga Katden followers and lovers, Catherine Bernardo naging emosyonal sa kanyang interview. Abay Tisoy, may paghima sa likod. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, kanina po i-announce ko na po sa inyo to, no, dahil meron pong isang pirate man or women na nagpapakalat or nagbebenta po ng isang ng movie po ng Hello Love Again, no, na pinagbabayad niya through GCash, tapos sinisend niya sa Telegram. Ang pangalan niya is Mary Ann Lopez Banting. Kalat na kalat po yan sa Facebook. If ever po na mapadaan sa inyo yan, sabay-sabay nating i-report yung profile niya. Sabi po na ito, isa naman po sa mga nag-comment, sabi niya, Miss Dars, may nabasa po akong comment sa ibang vlog. Sa una lang daw po malakas ang HLA. Yung ibang sinihan daw, pinupull out na kasi walang nanonood. Kaya wala na daw inilalabas na kinita ang Star Cinema. Totoo po kaya yun? Ay nako, ito na. Tong tanong na to, isinagot ko po yan. Sabi ko sa kanya, dapat i-check niya muna kung sino yung nagsabi, kung ano yung source, at ano ang dahilan bakit yung sinasabi. Kasi pwede kasing sinasabi yan ng mga bashers ng Katden. Pwede kasi yan pwede rin naman na parang pinalalabas silang ganito dahil sinisiraan nila. So, kalalabas lang po ng balita mula sa Adronarama, no, isa sa pinakamalaking kumpanya na sa Canada po is nasa number 2 film na po ang Hello Love Again. Ganon din naman sa US, pampito na siya, where Love working with ABS-CBN and President Evan Saxon with stars of the film. So, i-check po natin ano ba ang credibility nitong Adronarama. Ano ba talaga yung ginagawa niya at bakit kailangan questionin yung mga inilalabas nilang data kung ano na nga ba ang naging resulta ng pagpapalabas nga ng movie worldwide sa 1,100 cinemas. So, ito po yan. Ang Adronarama is ano po siya, isa siyang malaking, sabi niya, Hello Love Again set opening record for Filipino film marketing to vibrant audience. Exhibitors may have underestimate specialty box office. Ito po kasing kumpanya na to. Ito yung parang, sila po yung direktang kausap ng ABS-CBN, ng Star Cinema, with regards po dun sa movie. Tapos sila po yung parang, parang nagsisend ng, parang sila yung salesman ng ABS-CBN para po yung movie ng Katden ay ipadala sa iba't ibang panig ng mundo, no. At dito po nakita natin na talagang may credibility matatawag ang Adronarama na pinakamalaking kumpanya na nagki-cater po ng iba't ibang klaseng film sa music and entertainment. So, wag niyo na pong pansinin yun, bukang bashers po yun, no? So, anyways, eto na, kasi naging usap-usapan din po sa social media ang pagiging emosyonal ng isang Catherine Bernardo sa kanyang interview. So, panoorin natin ito. Own struggles, just kayo, dalawa yung trabaho. Yung iba, tatlo pa, just like Joy and Marie. And kami, we just see the surface of this, all the glitz and glamour. But some people, or I think most of the people, they don't know what's happening to us when we're all alone. It's a hard job. But I guess, if I could give any advice, it's to, like for me personally, the world has been my biggest classroom. And I feel like ang dami ko pang kailangan matutunan. At matututunan, my family or anyone who loves me cannot protect me all the time. So it's just important to Nang matanong si Miss Catherine Bernardo with regards to kung ano ba yung gusto niyang maipapayo niya sa mga OFW na nagtatrabaho abroad, katulad po ng kanilang ginawa ni Ethan at saka ni Marie, talagang naging emotional siya sa pagsagot nito dahil sobrang niyakap niya kasi yung karakter bilang isang Marie na OFW na talagang tinataguyod yung sariling pamilya. This is the reason why kung bakit talagang nabigyan niya ng hustisya yung kanyang karakter dito. Ito papanoorin natin. You should learn from it. Kasi
hindi naman ibibigay kung hindi natin bakuyan. So whatever it is you're going through right now, alam ko hindi naman biro yung buhay niyo po dito. And we have so much respect sa lahat sa inyo. You know, kailangan niyo magpadala family in the Philippines, kailangan mag-provide dito, kailangan ipadala sa school, and all these things. And just like what he said, faith lang eh. Kasi during the lowest, or during the darkest times sa buhay natin, sometimes hindi mo na alam kung sino yung lalapitan, and you just have to pray and you'll see. You know, ang galing talaga kung paano lang siguro niya tayo i-guide as long as we have our faith. And I think it's just important that we surround ourselves with the right people. Sometimes it can be our fellow Filipinos, or sometimes pwede din ibang lahi. But it's just Dito na nga nagsimula na umiyak at parang naging emotional na si Miss Catherine Bernardo sa pagsagot sa mga tanong dito po sa interview na to, kasi parang naghalo-halo na lahat. Parang nilagay niya yung sitwasyon niya doon po sa karakter na kanyang ginampanan bilang Marie. At the same time, nung umalis na siya doon sa karakter ni Marie sa realidad, dito niya na-realize na during those painful days, doon po sa struggling days niya, talagang may isang tao talaga na magpapagaan ng kalooban mo eh. Dito po sa statement ni Miss Catherine Bernardo, you will see the deep, yung kung paano po kalalim itong si Miss Catherine. Talaga namang napahimas itong si Miss Catherine, si Mr. Alden Richards sa likod ni Miss Catherine. Kasi nga sinabi ni Catherine dito na during those hard times and struggling times, pamilya mo lang at yung mga taong pinagkakatiwalaan mo o yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung talagang tutulong sa'yo. And isa rin sa mga nagtawid sa kanya, parang sa realidad niya na din na during those painful moments ng kanyang buhay, inamin niya na there's one thing that really saved her doon po sa mga pagkakataon na to. Kung napanood niyo na pong Hello Love Again, ito yung pinaka-painful na statement ni Miss Catherine na sinasabi niya na ilang mga train na daw ang dumaan at parang iniisip na niya lang na tumalon para matanggal na yung sakit na nararamdaman niya. And that's really realistic po sa buhay niya yan, kasi 'di ba there are times na napapabalita na si Miss Catherine Bernardo ay walang ibang ginawa kundi umiyak at magkulong dun sa kanyang kwarto. Buti na lang talaga dumating na po si Alden Richards sa kanyang buhay. And I know that this is really the best time and God's perfect time na ibigay kay Catherine yung pinaka-best man para sa kanyang buhay. At ang prayer nating lahat, sana si Alden Richards na yun, diba? Parang iniyak na lahat ni Miss Catherine Bernardo, no? And for that, narito naman ang inyong mga reaction and komento patungkol sa ating latest updates. Sabi po ni Miss PKU, shame on him. Itong lalaking walang ka-balls-balls. Kahit obvious na mukhang user na ang dating niya, sarili niya pa rin ang iniisip niya. Kung totoo mang iyang plan niya, I doubt kung love pa rin yan. Kita naman kasi ang pagka-insecure ni Summer kay Alden, with or without Catherine sa buhay ni Alden. Continue pa rin ang career ni Alden, but without Catherine, the end in career is Summer loser. Which is true, tama po tong sinabi niya ha. Alden Richards can stand alone, no? Kahit wala po si Catherine sa tabi ni Alden, is tagumpay siya. Ganon din naman si Catherine, napatunayan na ng maraming beses yan na may mga project si Catherine na siya lang mag-isa, walang leading man at walang Daniel Padilla sa tabi niya, pero successful Sabi ni Glorioso Silvano, talagang walang respeto. Daniel, may Alden na sikat, huwag ka nang pasaway. Bakit sikat ang suyuin mo? Si Andrea asa na lumagay ka sa lugar, Daniel? Dahil ako 100% hindi ka nalilingon ni Kat. Kahit pa wala si Alden, hindi ka nababalikan ni Kat. Mas gugustuhin na lang ni Kat na maging matandang dalaga kaysa bumalik sa'yo, Daniel. Tama, no? Sabi ni Miss Elena, Miss Dars, kasi akala ni Daniel na mahal pa siya ni Catherine. Kasi ilang beses siyang binigyan ng chances, pero hindi niya iniingatan kasi nasa loob niya na patay sa kanya. Sorry, Summer, ang company, tumahimik na kayo. Summer and company talaga. And sabi ni Ma'am si Maria Gina Alipio, Bea and John Lloyd reveal the best of friends sila from day one. True. And sabi ni Ma'am si Raquel Versosa, sayin natin, pag nagkataon kung balikan ni Catherine si Daniel, sira ang buhay niya at sira ang career niya ng matagal na panahon. Pinakamaganda niyan, tapusin nyo na ang issue sa Katniel. Wala naman na tayong mapapala dyan. At kung balikan ni Catherine si Daniel, wala na tayong pakialam doon. Buhay naman ni Catherine ang masisira at hindi buhay natin. Dapat patayin nila na yung issue na yan tungkol sa Katniel at wala na rin tayong magagawa dahil buhay nila yan. Kung balikan ni Catherine si Daniel sa movie man o teleserye, hindi na rin ako susuporta sa Katniel.
Another panloloko again. Tama na, yung 10 taon na naguyo tayo ng Katniel at Daniel, ayaw ko nang magpauto. True, ganon din po ako. I mind you. Kapag po nangyari yan, ay nako, sigurado talaga maraming tatalikod talaga dito kay Catherine. Kasi 'di ba parang very firm ang decision niya day 1 pa lang na no turning back. Pero sa akin pong mga obserbasyon, parang wala na rin talagang balak si Miss Catherine eh. Talagang sobrang nadala na siya. Buti kung ginawa po sa kanya ng once, 'di ba? Yung ate na mismo ni Catherine Bernardo ang nagpatunay na hindi lang isang beses ginawa sa kanya, paulit-ulit. At sabi nga ni Seren, may matinubang tao na isinuka mo na tas kakainin mo pa ulit, 'di ba? Yun yung ano doon yun yung usapin doon And sabi ni Fortunato Binoza, I don't think so na mababalik pa si Kat sa kanya. Once a cheater, always a cheater. Di malayong gagawin ulit sa kanya ni Boy Angas. Kaya Kat, kahit suyuin ka, wag ka nang bumalik sa kanya. Sabi ni Nelly, mas malakas ang karisma nila ni Kat din kasi pati ako naging fan na dati hindi ko pinapansin ng Katniel. Alam nyo, may talagang sadyang may chemistry talaga ang Kat din. 'Di ba? Talagang may spark talaga sila Sabi ni Miss Mary Shane Limpin, ang tindi naman ng kayabangan niya. Ano ibig niya sabihin? Kaya niya si Alden. Kahit anong bagay malayo siya kay Alden sa pagsasalita at kabuhayan. Wala talagang panama si ex kay Future. True. Sabi po ni Julia, malabo na bumalik si Kat kay Daniel kasing labo ng mata ni Daniel. True. Biruin po na niya si Alden. Wala nang ginawa kundi diba, magtrabaho. Samantalang hindi natin nakikita si Alden na lumalabas, party, talagang ang mindsetting niya, magwo-work siya, magnenegosyo siya for the future. Sabi ni Mr. Christian, wala nang balikan na mangyayari kasi tapos na ang Katniel. Siguro pwede for the promo of their project kung magkakameron man at saka naka-move on na si Kat. Ibig sabihin, kapag naka-move on ka na, hindi mo na babalikan yung past relationship mo. Wala nang bitterness na nararamdaman. Kita nyo naman ngayon kung gaano ka-blooming at kasaya si Catherine. Hindi magtatago ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon dahil kay Alden. So kahit ipagpilitan ng iba na magkakabalikan sila, hindi na pwede. Kaya mga Katniel fans, mag-move on na rin kayo para makamove on na rin ang iniidolo nyong si Summer. True. Kasi lumalakas yung loob niya, feeling niya kasi, 'di ba? At syempre ginagawa nila yun dahil meron proyekto si Daniel. Sabi ni Miss Jessica, feeling ko Miss Doris, di na ulit babalik yun. Kay Kat, anong interview sa mga kahit pangalan ni JJ, di niya nga binabanggit. True. Sabi ni Mr. Ireneo, wag ka nang bumalik Catherine Bernardo, sasaktan ka lang, okay na si Tisoy. Kat din, number 1, diba Miss Sareds? Yes! Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!